Hello mga kababayan, welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon, 'di ba? Bakit ayaw kasuhan, no, ni Sara Duterte at ni Mans Carpio si Trillanes? Mga kababayan, napapaisip ba kayo kung bakit hindi nila makasuhan si Trillanes ng mga Duterte? Ng magkakapatid na Sara Duterte, Pulong, at ang asawa ni Sara si Mans Carpio, bakit hindi nila kayang kasuhan si Trillanes? Nilabas na lahat ni Trillanes, no? Ang aligasyon laban sa kanila na tumatanggap sila ng milyon-milyong pera galing sa drug lord. Di ba mga kababayan, napapaisip ba kayo? Di ba? Ako rin napapaisip. Kasi bakit ang kinasuhan lamang, no? Ang kinasuhan lamang ni Mans Carpio, ni Sara Duterte, ay ang iilang mga kongresista doon sa last hearing nila. Bakit ini-expect ko nakakasuhan din nila si Trillanes? Kasi si Trillanes po ang isa sa mga witness na naglabas ng milyon-milyong pera sa bangko ng mag-asawang Duterte Mans Carpio. Bakit naman hindi nyo sinama si Trillanes? Di ba pinahiya niya kayo? Di ba nahiya kayo? Di ba nabisto kayo kung magkano ang laman ng pera ninyo? Biruin mo, 7.4 billion pesos? Mahigit. At ang perang yon ay hindi nila kayang may paliwanag. Kasi ayon kay Senator Trillanes, ang milyong-milyong pera ay tumatanggap sila every 3 months ng mahigit 100 million, mga kababayan. Pero bakit hindi kinasuhan ni Mans Carpio si Trillanes? Kasi po, pag kinasuhan nila si Trillanes, mga kababayan, makinig kayo mga LDS, pag kinasuhan nila si Trillanes, mapipilitan sila, si Sara Duterte, si Mans Carpio, harapin ang ikinaso nila kay Trillanes sa korte. At bakit? At sunod nun, ano yung mangyayari? Hindi nila kayang sanggain o baliktarin o gawan ng istorya kung paano sila nagkaroon ng bilyong-bilyong pera sa bangko nila. At saan nanggaling ito? Yaang katotohanan na yan nang hindi nila kayang may paliwanag. Di ba? Kasi napakasimple lang. Kung kaya nilang ipaliwanag at kung may dokumento silang nagpapatunay na nasa lehitimo ang pera nila at hindi galing sa drug lord, humarap na sila sa hearing nila sa Kongreso. Bakit nagtatago si Sara Duterte sa Kongreso sa impeachment hearing? Kasi hindi nga niya talaga kaya ipaliwanag kung bakit nagkaroon sila ng bilyon-bilyong pera sa mga bank accounts nila. Di ba? Nagets nyo ang punto ko, mga kababayan ko. At diyan po pumasok kung bakit ang lakas ng loob ni Senator Trillanes na ilantad, balatan itong mga Duterte. Itong si Sara Duterte. Kung bakit ang lakas ng loob niyang isilwalat lahat ng laman ng pera at kung saan nanggaling ang pera ng mag-asawang Mans Carpio na to at magkapatid Duterte na to. Kasi ang pera pala nila na milyon-milyon ay galing pala sa isang drug lord. Nakakapagtaka kasi hindi man lang ninyo kinasuhan si Trillanes. Kaya doon ako nagtataka. Oo nga no, bakit mga ilang kongresista lang ang kinasuhan nila? Nakakapagtaka naman. Dahil ba sa impeachment? Sumusunod lang naman, no? Ang mga kongresista sa trabaho nila. Pwede naman nilang ipaglaban ng mga Duterte, ni Sara Duterte, ang sarili niya, humarap siya, paglaban niya.
Dahil ginagawa lang ng trabaho ng kongresista. Kaya nga may hearing kaya para may pagtanggol mo ang sarili mo eh. Para maglagay ka ng ebidensya na legitimate yung pera mo ay galing hindi sa drug lord, hindi galing sa nakaw, hindi galing sa illegal, kundi dahil sa pagod mo, sa trabaho mo. Di ba dapat ganon? Pero bakit mga kababayan, baliktad po. Hindi po sila humaharap sa kanilang impeachment, sa mga reklamo. Isa pa, bakit naman kasi talaga hindi ninyo makasuhan si Trillanes? Yan ang hamon ko sa inyo. Sara Duterte, no? Tapos pinapalabas mo fake news si Trillanes. Pinapalabas mong hindi totoo. Paano kayo may niwala sa'yo? Sara Duterte, puro ka lang salita, puro ka lang statement, hindi ka umaharap, hindi mo sinasagot lahat ng aligasyon laban sa'yo. Paano kayo may niwala sa'yo? Ha? So lumalabas ngayon na ikaw ngayon ang fake news. Vice President of the Philippines is fake news. Bakit? Bakit hindi mo kayang humarap, sagutin lahat ng aligasyon laban sa'yo? Aber? Sabi mo press con ka pa, paano yun? Yung sagot namin mga Pilipino na gusto namin marinig galing sa'yo, hindi namin makuha-kuha. Kasi tumatakas ka na harapin lahat ng reklamo laban sa'yo. Kaya you deserve mong ma-impeach. Hindi mo deserve bilang BP ng Pilipinas, hindi mo deserve ang titulong Vice President of the Philippines. Wala sa kakayahan mo, wala sa pananalita mo, wala sa attitude mo, at higit sa lahat, hindi mo alam kung paano i-handle ang Pilipinas bilang Vice President. Sa pangalan ka lang, Vice President, pero sa gawa, sa proyekto, wala kang natapos. Hindi mo man lang mai-promote ang Pilipinas, nagbabiyahe ka kasi wala kang achievements. Yan ang katotohanan. Kaya nga 'di ba nag-resign ka sa DepEd bilang secretary kasi nabibesto ka na sa kalokohang ginagawa mo sa DepEd. No. Yan ang totoo mga kababayan. Gikasuhan yung si Trillanes. Bakit hindi nyo kayang kasuhan si Trillanes? Aber? Kasi takot kayo. Pag nagkaharap kayo ni Trillanes, masusunog kayo, pati kaluluwa nyo. No, masusunog kayo ni Trillanes. Susunugin kayo ni Trillanes sa lahat ng mga legit na tanong niya at lahat ng evidence ni Trillanes na hawak. Biruin nyo, hindi nga nakapalag ang tatay nyo kay Trillanes. Nabulok na sa dahik. Nabulok na siya, doon na siya mawawalan ng malay sa dahik. Biruin nyo, nag-iisa lang si Trillanes, ang dami-dami nyo, ang dami-dami mong abogado, ba't hindi mo kayang makasuhan si Trillanes? Aber? Kasi nga, yung pera nyo ay galing sa drug lord. Ang dami nyong katiwalian, doon pa lang sa Davao, no? Sa Davao pa lang kayo, wala pa kayo sa national, ang dami nyo ng kalukuhang ginawa. Kaya hindi yan naungkat-ungkat dahil kayo ang may hawak ng Davao. Yan ang katotohanan mga kababayan. Kaya ako never ako naging DDS o Duterte supporters o naging Duterte, never ako. Bisag Bisaya akong dako, pero wala gyud ko magdahom kung magbagimig fanatics anang mga Duterte kay ngano. Daghay mga records, daghay mga chismis sa ilaha sa Mindanao na gina-cover up lang nila ang tinuod nga istorya, ang tinuod na mga illegal na ilang mga ginawa ay karon nilugwa na tanan, lumabas na lahat. Dahil sa administrasyong Marcos ngayon, lahat pantay-pantay, lahat kung walang kaibigan, walang kamag-anak, basta ikaw may ginawa kang kasalanan, illegal, na hindi naayon sa batas, masusupil ka talaga. O di ba mga DDS, iiyak na naman kayo ngayon sa katotohanan ng sinabi ko. Sige, kasuhan nyo si